A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Sa aking mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa mga kapatid ko namang Kristiyano, suma sa inyo nawa ang kapayapaan, naway patnubayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang landas. Mga kapatid, ang topic natin ngayon ay tungkol sa reliyon. Ang aklat na ito ay para sa iyo. Mga kapatid, andito tayo sa number 1. Ayon sa banal na Quran, sa 32 verse 4, ito ang pagkasabi. Ang Allah ay siyang lumikha ng kalangitan at kalupaan at ng lahat ng nasa pagitan nito. Mga kapatid, mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagsabi na siya ang lumikha ng langit at lupa. Nilikha niya ang langit at lupa dahil siya ay mapangyarihan. Walang taong makakatulad sa kanya na kaya niyang gawin ang ginagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit sino mang tao dito sa mundo, walang makakagaya sa kanya. Lahat ng ating nakikita, lahat ng ating hindi nakikita, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng iyan. Bagkus siya ang ala ng lahat ng mga tao at siya ang lumikha ng mga tao. Dito tayo sa number 2, mga kapatid. Ayon sa banal na Quran, katotohanan, hindi patatawarin ng Allah ang pagbibigay katambal ng pagsamba sa Kanya, ngunit pinapatawad niya ang lahat ng maliban dito sa kaninumang Kanyang nais. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kapag tayo ay nakagawa ng kakatambal sa Allah, ito ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi Kanya tatanggapin. Kahit gaano kalaki ngayong kasalanan, kahit ano pa ang nagawa mo, maghingi ka ng tawad kasi ang Allah natin ay maawain. Kahit isipin natin ang kasalanan natin parang isang bundok na, mga kapatid. Pero ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasing lawak ng karagatan, yan ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero pag nagawa tayo ng ibang Diyos maliban sa Kanya at magsamba tayo tulad ng mga bato, pribulto at malaking puno at lalong-lalo na sa araw, yan ang sabi na Allah subhanahu wa ta'ala na hindi niya tatanggapin. Kaya mga kapatid, mag-iwas tayo sa ganyan. Patatawaran ng lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat, pero ang pagsamba sa iba na kakagawa ng katambal sa Kanya, yan ang hindi niya matatanggap. Mga kapatid, nandito tayo sa number 3. Sa banal na Quran, sa 3 verse 185. Ang Allah ay nagsabi, ang lahat ng tao ay makakaranas ng kamatayan, at sa araw ng paghuhukom lamang kayo gagawaran ng sapat na kabayaran. Mga kapatid, lahat tayo dito sa mundo ay makakaranas tayo ng kamatayan. Kahit saan ka magtago, hindi mo to matatakasan ng kamatayan. Dapat isipin natin sa hindi pa dumating sa atin ang kamatayan na yan, magawa tayo ng kabutihan. Sambahin natin si Allah subhanahu wa ta'ala kasi wala nang ibang sambahin maliban sa Kanya. Kasi siya ang nagawa sa atin. Sa Kanya lang tayo magpapasalamat at humihingi ng kapatawaran. Wala nang ibang taong mapapatawad sa atin kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang.
Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, lahat tayo haharap sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. Sana hindi pa dumating ang ganyang mga pangyayari. Sana tayo isipin natin na mahirap ang parusa. Dapat sa ngayon mga kapatid, magawa tayo ng kabutihan. Kasi tinitimbang ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung matimbang ang iyong ginagawa na mabuti, maparaiso ka. Pero kung mas mabigat ang iyong ginagawang kasalanan, mga kapatid, sa impyerno ka. Kaya wag natin sayangin ang buhay natin, kasi maiksi lang ang buhay natin dito sa mundo. Wag nating sayangin, mga kapatid, sa mga lalo na sa makamundong bagay. Kaya mga kapatid, isipin natin kung ano ang kahirapan natin. At ito naman tayo sa banal na Quran sa 51 verse 56. Ang Allah ay nagsabi, nilikha ko lamang ang jin at tao upang sambahin ako. Allahu Akbar. Nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tao at ang jin para sambahin siya. Pero anong ginawa natin? Ginaya natin ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi rin tayo nagsasamba. Bagkus mga kapatid, isa lang ang hindi nagsasamba, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nilikha kanya para sambahin siya. Hindi na nilikha kanya para gayahin siya, mga kapatid. Isang malaking kasalanan yan, mga kapatid. Sa ngayon, hindi mo pa tinatakutan ito, kapatid, kasi buhay ka pa. Gaya ng sinabi ko sa inyo, maiksi lang ang buhay natin dito sa mundo, dapat huwag nating sayangin. Ngayon, masaya ka pa kasi buhay ka pa. Masaya ka pa sa ngayon kasi marami ka pang pera, ganun. Pero pag patay ka na, kapatid, huhugutin ni mo malakalmaut ang iyong kaluluwa. Lalo na pag hindi ka mananampalataya sa ating libingan, nakakaranas na tayo ng mga parusa, mga kapatid. Sana isipin natin, ang hirap talaga. Mga kapatid, andito tayo sa banal na Quran sa 3 verse 19. Ang Allah ay nagsabi, katotohanan ang pananampalataya sa paningin ng Allah ay ang Islam. Allahu Akbar. Pagsunod, pagsuko at pagtalima sa Kanya, ginawang ganap ang tulong sa inyo at pinili ang Islam bilang inyong relihiyon. Allahu Akbar. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpili sa ating relihiyon. Isipin natin, mga kapatid, imposible malito pa tayo at maghanap pa tayo ng ibang relihiyon. Mismo ang tagapaglikha ang nagsabi, pinili ko ang relihiyon Islam para sa inyo. Allahu Akbar. Dapat isipin natin ang ganda ng mahal tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya mismo ang nagpili ng relihiyon. Subalit anong ginawa mo? Muslim ka kasi ang sabi ng Allah, kahit Muslim ka, kapag hindi mo nasunod ang sabi ng Allah dito, na pagsunod, pagsuko at pagtalima, kapag hindi mo yan magawa, kapatid, at pag hindi ka rin nagsasala, wala. Muslim ka lang sa pangalan mo, kapatid. Kasi ang tunay na Muslim, sumusuko, tumatalima sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, huwag nating isipin na hanggang dito lang tayo sa mundo. Isipin natin ang sa kabilang buhay. Kung dito sa mundo, naghihirap tayo, araw-araw nagtatrabaho, halos magkasakit at mamatay tayo sa paghanap buhay natin.
Hindi man tayo mayaman dito sa mundo, itaguyod mo yung 5 sala, mga kapatid. Bagkus doon kayayaman sa kabilang buhay. Sa kabilang buhay, hindi ka na magising ng umaga para magtrabaho, maghanap buhay. Bagkus doon sa paraiso, wala ka nang hahanapin. Lahat ando na. Makamit lang natin yan, mga kapatid, kapag tayo ay mananampalataya ng totoo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahat tayo, minahal tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam natin na hindi tayo perpekto. Tao tayo, nagkakamali. Pero isipin din natin na hindi habang buhay andito tayo sa mundo, ang isipin natin ang sa kabilang buhay. Mga kapatid, andito tayo, nasasaad din sa banal na Quran sa 3 verse 85. Sino man ang nagnanais ng ibang relihiyon maliban sa Islam, pagsunod, pagsuko at pagtalima sa Allah, kailanmay hindi ito tatanggapin sa Kanya. Allahu Akbar. At kung sinong magawa ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandaan natin, mga kapatid, mahal tayo ng Allah. Ang sabi ng Allah, binaba ko ang relihiyon, ang katanggap-tanggap ang Islam. Sana isipin natin, mga kapatid, kapag tayo pa ay gumawa ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ano na lang, mga kapatid, wala na. Kasi ang impyerno, mga kapatid, ang ipanggatong hindi kahoy, bagkus ang ipanggatong doon mga tao at mga bato. Kaya isipin natin, mga kapatid, na wag na tayong maghanap ng ibang relihiyon. Mismo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nagsabi na ginawa nilang ganap ang relihiyong Islam. At huwag kayo magawa ng ibang relihiyon at maliban sa Islam. Allahu Akbar. Andito tayo sa panghuli sa banal na Quran 2:156. Katotohanan tayo ay nagmula sa Allah at sa Kanya rin tayo muling babalik. Mga kapatid, sa pananampalataya sa Allah Subhanahu tayo nanggaling at sa Kanya rin tayong babalik. Ang tanong natin, mga kapatid, sa ating pagbalik sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumusta na ang iyong pananampalataya? Nasunod mo ba ang mga utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kapag hindi natin masunod, mga kapatid, isipin natin, naghihintay sa atin ang malaking parusa. Kasi ang pananampalataya dito sa mundo, kapatid, kahit mananampalataya ang iyong nanay, iyong tatay, iyong mga kapatid, hindi kanila madadala, mga kapatid. Bagkus ang kaligtasan ng tao ay nasa iyong sarili, individual ang ating kaligtasan. Isipin natin, mga kapatid, habang maaga pa, magawa ka ng kabutihan, magbigay ka sa mga tao, magsadaka ka. Kapag mayroong kakayahan, mag-hajj ka. Mga kapatid, huwag nating sayangin ang yaman natin dito sa mundo at kinikimkim natin ang yaman natin. Kasi ang yaman natin hanggang dito lang yan sa mundo. Ang isipin natin ang kabilang buhay. Lahat tayo mamamatay, bubuhayin muli. At doon na ang sinasabi lang na araw na of judgment. Araw ng paghuhukom, mga kapatid. Lahat ng mga ginagawa nating masama, lihiman o hayag, hindi yan palalagpasan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahat tayo haharap sa Kanya. At hinanda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala
ang malaking impyerno para sa taong hindi mananampalataya. Kaya isipin natin at hilingin natin na sana hindi tayo mapabilang doon sa itatapon sa impyerno. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, huwag na tayong mag-alinlangan pa. Kasi mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala binaba ko ang relihiyon ay ang katanggap-tanggap ay ang Islam. At kung sino pang gumawa ng relihiyon na hindi Islam, ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan tayo kamahal ng ating Allah subhanahu wa ta'ala. Sana isipin natin, habang buhay pa tayo, hindi lahat ng pagkakataon maging okay tayo. Nakakaramdam din tayo ng pagod at sakit ng katawan. Hindi natin alam ang ating kamatayan. Ang tanong sa ating kamatayan, kung nagawa mo na ba ang mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kapag hindi mo yan nagawa, mga kapatid, ako'y nalulungkot. Kasi ang sabi sa Quran, mga kapatid, ang impyerno mapupuno ng mga makakasalanan. Sana, mga kapatid, isipin natin habang nandito pa tayo sa mundo, magsamba tayo, magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tunay na pagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, araw-araw ka magpasalamat. At huwag ka magpasalamat kung nakatanggap ka ng biyaya. Pasalamatan mo rin ang mga masama na dumating sa buhay mo. Kasi yun ay mga biyaya rin yan na dumating sa iyo. Kaya huwag nating sisihin. Kung nagkasala man tayo at nakagawa tayo ng mga ganon, tapos sinisisi natin na ganon, puro problema, hindi, mga kapatid. Bagkus yun ay binigay ng Allah sa iyo. Kasi ayaw niya mapahamak ka. Lalo na kapag may gusto tayo na nanais para sa ating gusto na natin talaga. Hindi yun ibigay o pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala kasi alam niya masama ang kantungan mo doon. Kaya, mga kapatid, sa konting video na to, sana may makukuha tayong aral. Kahit papano, at isipin natin ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit yun lang ang isipin natin, yung relihiyon na katanggap-tanggap ay ang Islam lamang. Huwag na tayong magawa ng ibang relihiyon. Kasi yun na lang ang binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ng relihiyon. Sana isipin natin na hindi tayo hanggang dito na lamang. Mga kapatid, hanggang dito na lamang sa mga kapatid kong Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.